Parang bigla ako nag-cravings ng Thai food. Alam niyo yung pritong isda, ganun. At naisip ko nga kung kakain naman ako sa labas ay medyo may pagkamahal yung presyo. Kaya naman naisipan ko na lang bakit hindi ako magluto na lang dito sa bahay, diba? Bukod sa mga katipid na syempre makukuha ko pa yung lasa na gusto ko. Kaya naman tara, let's go! Alam niyo po ba ako kahit na may budget ako ng konti sa pagkain o kung pwede naman akong kumain sa labas, pero syempre naging practical pa rin ako. Kung saan ako makakatipid, syempre doon tayo. At eto na nga, kaka-scroll ko nga sa Facebook, so nakakita ako ng Thai food at bigla ako nag-cravings doon. Kaya naman naisipan ko na lang na magluto dito sa bahay. So at dito naghiwa na ako ng bawang at sibuyas pati ng mga kamatis. Okay lang na kahit medyo malalaki yung hiwa ko dito kasi gagamitan ko naman ito ng manual food chopper. At kapag pinong-pino na nga, so dito sa isang kawali maglalagay ako dito ng mantika and igigisa ko muna dito yung mga luya. Guys, inuna ko ditong iprito yung mga luya para lumabas talaga yung aroma niya. At kapag nangangamoy na, pwede natin ilagay dito yung kamatis na ginamitin natin ng food processor. Kasama na dito yung bawang syempre at saka yung mga sibuyas. Sa pampalasa naman dito, naglagay ako dito ng garlic powder konti lang. Naglagay din ako dito ng paprika, white pepper, at saka ng konting pampalasa. So, alam nyo na yung magic sarap or granules. Nakadepende na sa inyo kung ano ba yung available dyan sa inyo. Naglagay na nga rin pala ako dito ng 1 teaspoon ng bagoong. Naglagay din pala ako dito ng konting sili para naman may konting anghang. So dito nga sa napakainit na mantika, ipiprito lang natin dito yung aking gagamiting isda. So kung kayo naman yung magluluto ay nakadepende na sa inyo kung ano ba yung isda na gusto niyo, tilapia, bangus. So ayan, kayo na lang yung mag-decide, kayo na lang yung bahala. Kung ano yung paborito nyo isda, pwede nyo dito gamitin. At dahil nga napakahilig ko sa sausawan, gagawa pa rin ako. So ito yung pinilito kong kamatis kanina. Nilagyan ko lang ito ng soy sauce at lalagyan ko ito ng lemon, pwedeng kalamansi. Lalagyan ko na rin ito ng konting bagoong at saka ng konting chili para naman may konting anghang. Okay na yung ating isda, kaya naman nalagyan natin ito ng toppings. Bali, naghiwa na nga rin pala ako dito ng dahon ng sibuyas, pan-toppings natin sa ibabaw. At ito na nga pala lahat ng niluto ko. Meron akong ginisang gulay, meron akong nilagang okra. Kaya pala ako gumawa ng sauce para dito sa ating nilagang okra at saka sa ating piniritong tokwa. Una nga pa pala napakita sa video kung paano ko ginisa yung gulay. Basta ginisa ko lang yan sa bawang at sibuyas. So alam nyo na yung kung paano. And yun namang okra, syempre nilaga ko lang naman ito kasi masarap itong kapartner ng ating isda. At syempre hindi makukumpleto yung ating pagkain kapag wala tayong kanin. Kasi napakasarap po talaga nitong ulam sa kanin. Kaya naman itry nyo na rin po. At pagkatapos nga palang kumain, so nag-shower lang ako at inayos ko yung sarili ko dahil naisipan ko naman lumabas ngayon dahil nga off day ko naman. Siyempre dahil lalabas ako, maglalagay ako ng perfume. Ako po talaga yung tao na napakahilig po talaga sa perfume. Hindi ako makontento sa isang perfume lamang. Marami po akong klase ng perfume. At bawat lakad ko po iba-iba yung ginagamit ko. Yung outfit ko nga po pala ngayon kung makikita nyo guys, so dress. Mahilig po talaga ako sa dress. Ayan, dahil mas comfortable po ako kasi dito. So andito na nga po pala ako sa Grab. Buti na nga din po at maganda rin yung panahon ngayon. So, hindi masyadong mainit. Saktong-sakto lang yung weather. At pagkatapos nga ng mga 15 minutes, so andito na nga po pala ako. Bali, dito nga po pala ako pupunta sa Kutaraya. Kadalasan po talaga ng mga Pilipino, dito po talaga sila pumupunta dahil dito po makakabili ng mga Filipino products, mga Pilipino na pagkain, mga ganon. At dahil nga po mag-isa naman ako ngayon and marami akong time, so naisipan ko na lang po na pumunta dito sa Ukay-Ukay kasi magaganda po yung mga dress nila dito at napakamura lang po. 10 ringgit lang po isang piraso at ang gaganda pa. Yung iba nga po dito meron pang mga tag at saka yung Ukay-Ukay po nila dito guys ay hindi po mabaho and wala po talagang amoy. Pag pumupunta nga po pala ako ng Ukay-Ukay, syempre chinecheck ko muna kung ano yung gusto ko and parang feeling ko bet ko, ganyan. At syempre iipunin ko muna yan saka ko ito susukat kung kasya ba ito sa akin. Syempre kapag kasya at bagay sa akin, syempre bibilhin ko yan. Sobrang gaganda talaga ng quality ng mga binibenta nila dito. Ang gaganda pa. So and fast forward na nga pagdating ko nga dito sa bahay, nalabahan ko na nga pala itong damit na to. Ito nga po pala yung mga nabili ko. Ayan. Bali, dalawa pa lang yung nasusukat ko. So, yung ibang nabili ko ay ipapakita ko na lang sa aking next video. So, yun lang po. Salamat sa panonood. Bye-bye!